Paano mapupuksa ang isang hukbong hindi matatalo na pinamumunuan ng isang lalaking pinaniniwala ang isang buhay na Diyos, ng isang puwersang kalahati lamang ang laki? Ang sagot ay nakasalalay sa isa sa mga pinakabrutal na pinuno sa kasaysayan, sa isang nakapipinsalang martsa ng kamatayan na sumagad sa hangganan ng isang imperyo, at sa isang nag-iisang, hindi mapapatawad na insulto na kinasasangkutan ng isang kahon ng opyo. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang labanan na hindi lamang nagtapos sa isang digmaan, kundi nagwakas sa isang buong panahon ng pakikidigma, na muling guhinit ang mapa ng gitnang silangan gamit ang pulbura at dugo. Ang ating kwento ay hindi nagsisimula sa mga hari sa kanilang mga palasyo, kundi sa isang hukbong naghihingalo sa isang puswang. Sa kalagitnaan ng tag-init ng 1514, ang mga piling sundalo ng Imperyong Ottoman, ang pinakakinatatakutang puwersang militar sa mundo, ay natikman ang impyerno sa lupa. Ang kanilang sultan, si Selim Mehmed, ay ilang buwan nang nagpapamartsa sa kanila patungong silangan sa mga tigang at maaraw na kapatagan ng Anatolia. Hinahabol nila ang isang multo, isang kaaway na ayaw lumaban, isang kaaway na ginawang sandata ang mismong lupa. Ang gumagalaw na lungsod na ito na binubuo ng mahigit 80,000 katao, isang dambuhalang grupo ng hukbong lakad, kabalyeriya at mga inhinyero ng pagkubkob ay namamatay na sa gutom. Ang araw ay humampas na parang walang awang maso mula sa walang ulap na langit na nagpabitak sa lupa at sa diwa ng mga tao. Ang tubig ay nagmula sa mga posong panis na madalas nilalason ng umaatras na kaaway, na nagkakalat ng iti o dysentery sa mga hanay tulad ng isang pabulong na sumpa. Ang malalaking kawan ng mga hayop na pantrabaho, mga kamelyo at baka na humihila sa mga kariton ng supply at malalaking kanyon, ay nagsimulang mamatay. Ang kanilang mga bangkay ay iniwang nabubulok sa daan bilang isang malungkot na paalala ng kabaliwan ng kampanya. Ang mga sundalo, na dating nabubuhay sa saganang rasyon ng kanin, tinapay, at karne ng tupa, ay napilitan ngayong ngumuya ng nilagang balat at mga ugat na hinukay mula sa lasong lupa. Ito ay hindi digmaan. Ito ay isang mabagal at nakapipinsalang pagkawasak. Ang kaaway, ang mga Safavid na Persyano sa ilalim ng pamumuno ni Shah Ismail ay gumamit ng pinakabrutal at pinakaepektibong estratehiya na maiisip. Ang taktikang scorched earth o pagsunog sa lupa. Sinunog nila ang bawat bukid ng trigo. Winasak ang bawat kamalig at itinaboy ang lahat ng hayop. Wala silang iniwan kundi alikabok at kawalan ng pag-asa. Sa hangaring hayaan ang gutom at ang malupit na kapaligiran na gawin ang hindi nagawa ng alinmang hukbo. Ang wasakin ang kalooban ng mga Ottoman. At gumagana ang plano. Ang disiplina na siyang pundasyon ng hukbong Ottoman ay nagsimulang magkalamat. Ang mga unggol ng mga karaniwang sundalo ay nauwi sa hayagang pagsuway. Ngunit ang tunay na panganib ay nagmula sa puso ng hukbo, sa mga Janissary. Ang personal na hukbong lakad na alipin ng sultan. Ang pinakadisiplinado at kinatatakutang puwersang pandigma sa planeta ay umabot na sa kanilang hangganan. Sila ay mga mandirigma na hinubog sa pinakamahirap na pagsasanay na maiisip, ngunit hindi sila mga multo na maaaring imartsa patungo sa isang maalikabok na libingan. Ang kanilang kawalang kasiyahan ay nagnaknak sa nakasisiil na init hanggang sa wakas ay sumabog ito. Sa isang nakagugulat na pagkilos ng paghihimagsik, pinalibutan ng isang grupo ng mga Janissary ang tolda ng sultan at nagpaputok ng kanilang mga riple sa hangin. Ang kanilang mga putok ay nagsilbing nakabibinging dagundong ng protesta. Nakapagpasya na sila. Tapos na ang kampanya. Ang hukbo ay hindi natutuloy pa. Gayunpaman, nakalimutan nila kung sino ang kanilang pinuno. Si Sultan Selim Mehmed, isang lalaking umagaw ng trono mula sa kanyang sariling ama at sumakal sa kanyang mga kapatid upang masiguro ito, ay lumabas mula sa kanyang tolda. Hindi siya isang taong nakikipagnegosasyon. Siya ay naguutos. Pumasok siya sa gitna ng mga nagre-rebulding sundalo. Ang kanyang mukha ay maskara ng malamig na galit. Walang mga pakiusap o pangako. Hindi niya sila inalok ng pagkain o pahinga. Sa halip, binigyan niya sila ng ultimatum.
Binunot niya ang kanyang sable at itinaas ito sa ere. Ito ba ang tapang ng mga sundalo ng sultan? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tumagos sa kawalang kasiyahan. Nagsalita siya tungkol sa kaaway na kanilang hinahabol, tungkol sa erehe na ito na tinatawag ang sarili na Diyos, at ipinaalala sa kanila ang kanilang banal na tungkulin. Ipinahiya niya ang kanilang karuwagan at pinuri ang mga birtud ng pagiging martir at ang kaluwalhatian ng tagumpay. Ang kanyang bakal na kalooban na pinatibay sa brutal na pugon ng politikang Ottoman ay mas malakas kaysa sa kanilang pagkapagod. Ang kanyang galit ay mas nakakatakot kaysa sa gutom. Ang paghihimagsik ay natunaw sa ilalim ng kanyang titig at napalitan ng isang mapanglaw ngunit panibagong pakiramdam ng layunin. Ang hukbo ay magpapatuloy sa pagmartsa. Ngunit bakit? Anong uri ng nagbabagang poot ang maaaring magpasiklab sa ganitong kampanya na nagtutulak sa isang pinuno na ipagsapalaran ang kanyang buong hukbo at maging ang kanyang trono sa isang martsa ng kamatayan sa isang mapanganib na kaparangan? Ang sagot ay hindi isang ano, kundi isang sino. Si Shah Ismail, ang Diyos-hari ng Persya, ang lalaking nakita ni Selim bilang ang pinakamalaking banta sa kanyang mundo. Habang ang mga tauhan ni Selim ay ngumunguya ng balat, si Shah Ismail at ang kanyang mga mandirigma ay nagtitipon sa korte. Sila ang kabaligtaran ng mga seryoso at metodikal na Ottoman. Sila ay isang bagyo ng marubdob at mistikong pananampalataya. Ang kanilang pinuno, si Shah Ismail Panfirm, ay isang figurang tila humakbang mula sa mga alamat. Bilang inapo ng mga mistikong Sufi, lumitaw siya mula sa pagtatago bilang isang 14 na taong gulang na bata upang pag-isahin ang watak-watak na mga tribong Turkmen ng Persya. Siya ay isang likas na makata na ang mga tula ay nagsasalita tungkol sa kanyang banal na koneksyon at isang mandirigmang may mabangis na karisma na pinaniniwalaan ng kanyang mga tagasunod na literal na hindi tinatablan ng sakit. Ang kanyang mga mandirigma na tinatawag na Qizilbash o mga pulang ulo dahil sa kanilang natatanging pulang turbante na may 12 borlas na sumisimbolo sa 12 imam ng Shia, ay itinuring siya bilang higit pa sa isang hari. Siya ang Mahdi, ang ipinahayag na tagapagligtas, ang pisikal na anyo ng kalooban ng Diyos sa lupa. Ang paniniwalang ito ang kanyang pinakadakilang sandata. Hinubog niya ang isang hukbo ng 40,000 sa mga pinakanakakatakot na mga ngabayo sa mundo bilang instrumento ng banal na digmaan. Sumusugod sila sa labanan ng walang baluti, isinisigaw ang kanyang mga tula. Kumbinsido na ang kanilang pananampalataya ay ginagawa silang hindi tinatablan at ang mamatay sa kanyang paglilingkod ay ang pinakamataas na karangalan. Sa isang serye ng mga nakamamanghang tagumpay, ang haring bata na ito at ang kanyang mga panatikong tagasunod ay sinakop ang buong Persya, itinatag ang imperyong Safavid, at ginawang relihiyon ng Estado ang Shia Islam, na direktang hamon sa Sunni na dominasyon ng Sultan ng Ottoman. Sa loob ng maraming taon, ang pormulang ito ng banal na karapatan at hindi mapipigilang kabalyeriya ay napatunayang hindi matatalo. Si Shah Ismail, na nooy 27 taong gulang pa lamang, ay hindi pa nakaranas ng pagkatalo. Ang alitan sa pagitan ng dalawang pinuno ay hindi lamang politikal. Ito ay isang malalim at personal na lason. Si Selim, ang walang awang tagapagtanggol ng Sunni Orthodoxy, ay nakita si Ismail bilang isang mapanganib na erehe, isang kanser sa katawan ng Islam na dapat alisin. Si Ismail, ang messianic na makatahari, ay itinuring si Selim bilang isang stagnante at ilihitimong tirano, isang hadlang sa kapalaran na itinakda ng Diyos. Ang kanilang mga korte ay nagpalitan ng serye ng mga liham na puno ng pang-uuyam at paghamak. Ngunit may isang tanyag na palitan ng liham na nagtakda ng kanilang kapalaran sa dugo. Habang tinitipon ni Selim ang kanyang puwersa para sa pagsalakay, nagpadala ang Shah ng isang diplomatikong regalo. Isang pinalamutian na gintong kahon ang dumating sa kampo ng sultan. Nang buksan ito ni Selim, hindi mga alahas o alok ng kapayapaan ang natagpuan niya sa loob, kundi puno ito ng opyo. Ang mensahe ay isang punyal ng purong paghamak. Ikaw ay isang malambot at dekadenteng adik sa droga, isang duwag na pinapuputol ang kanyang pandama sa palasyo.
hindi isang tunay na mandirigma. Ang insulto ay hindi mapapatawad. Sa malamig na galit, ipinag-utos ni Selim ang pagbitay sa sugo ng Persya. Pagkatapos ay ipinadala niya pabalik ang kanyang sariling regalo, isang koleksyon ng mga tradisyonal na kasuotang Ottoman, pabango, at matatamis. Ang gantiing insulto ay kasing talim din. Ikaw ay isang batang hilaw, isang batang naglalaro ng dress-up na hindi nauunawaan ang nakamamatay na laro ng mga lalaki. Ang mga diplomatikong channel ay nagsara. Ito ay hindi magiging isang digmaan para sa teritoryo. Ito ay magiging digmaan ng pagkalipol, isang personal na away sa pagitan ng dalawang higante na nakita ang mundo bilang masyadong maliit para sa kanilang dalawa. Sigurado si Ismail na ang kanyang maluwalhating mga pulang ulo, ang pinakamahusay na kabalyeriya sa lupa, ay madaling wawalisin ang mga pagod at gutom na Ottoman mula sa larangan. Ngunit ang kanyang mga tauhan na naniniwalang ang kanilang pananampalataya ang tanging baluting kailangan, ay malapit nang humarap sa isang bagong uri ng Diyos, na gawa sa bakal, asupre, at pulbura. Ang makinaryang pandigma ng Ottoman na hinila sa puswang ay ang pinakamodernong hukbo sa kanyang panahon. Ito ay isang nakakatakot na pagsasama ng sinaunang disiplinang Romano at futuristic na firepower. Ang ubod nito ay binubuo ng 12,000 Janissary. Hindi sila ipinanganak sa isang uring mandirigma. Sila ay ginawang ganito. Sa pamamagitan ng sistemang Devshirme, dinukot sila mula sa mga pamilyang Kristiyano sa Balkans bilang mga batang lalaki na convert sa Islam at pinalaki bilang mga alipin ng sultan. Ang kanilang pamilya ay ang corps, ang kanilang ama ay ang sultan, at ang kanilang tanging trabaho ay digmaan. Ang kanilang buhay ay ginugol sa nakapipinsalang pagsasanay sa pagpana, pakikipagbuno, at ang pinakamahalaga, ang paggamit ng matchlock musket. Sa isang panahon kung saan ang kabalyero ay simbolo pa rin ng kapangyarihang militar, ang mga Janissary ay nagbigay ng nakakatakot na sulyap sa hinaharap. Isang disiplinadong pader ng propesyonal na hukbong lakad na may kakayahang magpakawala ng magkakasabay na putok. Isang taktika na kayang gutay-gutayin ang anumang pagsalakay ng kabalyeriya. At naroon ang mga kanyon. Hinila ni Selim ang isang malaking tren ng artilerya na binubuo ng mahigit 500 piraso sa 1,000 milya ng mahirap na lupain. Ang mga ito ay hindi ang mga primitibong bakal na bombard ng nakaraang siglo. Ang mga Ottoman ay mga master sa paghuhulma ng tanso, na may kakayahang lumikha ng mga kanyon na may malaking sukat at lakas. Mayroong mga magaan at naigagalaw na kanyon laban sa mga tao na idinisenyo upang magpaputok ng grape shot o Soretes Lovedec, mga supot ng canvas na puno ng mga bolang tingga at bakal na basura, na ginagawang dambuhalang shotgun ang kanyon, at naroon ang mga dambuhalang kanyon sa pagkubkob, ang mga super weapons ng kanilang panahon, na may kakayahang maghagis ng malalaking bolang bato na dati nang sumira sa maalamat na mga pader ng Constantinople. Ang logistic ng paggalaw ng mga dambuhalang ito ay kahanga-hanga. Ngunit alam ni Selim na ang mga ito ang kanyang alas. Hinamak ng mga Safavid ang mga baril bilang mga sandata ng duwag na natatakot humarap sa kanilang kaaway ng mata sa mata. Wala silang mga kanyon, walang mga riple, at walang taktikal na sagot sa paparating na bagyo. Itinaya ni Selim ang lahat sa isang mapagpasyang labanan kung saan ang kanyang teknolohiya ay metodikal na wawasak sa walang kaparis at panatikong tapang ng mga Safavid. Sa wakas, pagkatapos ng ilang buwang paghihirap, dumating ang sandali. Noong ika-23 ng Agosto, 2014, ang dalawang hukbo ay nagharap sa kapatagan ng Chaldiran. Ang kaibahan ay isang bisyo ng dalawang magkaibang panahon. Sa mataas na lugar, ang mga Safavid ay bumuo ng isang nakamamanghang dagat ng mga bandilang karmin at makintab na bakal. 40,000 mga ngabayo, sariwa at puno ng tiwalang enerhiya na halos arogansiya na, ang umaawit ng mga tula ng kanilang Diyos-hari. Sa ibaba nila, ang 80,000 Ottoman ay bumuo ng isang madilim, tahimik at statikong linya, isang malungkot na masa ng bakal at maitim na kahoy. Ang pasyon ay humarap sa propesyonalismo, ang sumasabog na paggalaw laban sa kalkuladong matematika.
Si Shah Ismail, puno ng superior na kumpiyansa ng isang taong hindi pa natatalo, ay naghanda para sa nag-iisang taktikang alam niya. Ang lahatang pagsalakay ng kabalyeriya. Siya at ang kanyang mga kumander ay tumingin sa formasyon ng Ottoman at nakita ang inakala nilang takot. Ang kaaway ay hindi nakaayos para sa pag-atake, kundi nagtago sa likod ng isang kakaibang barikada ng mga kariton. Ipinaliwanag nila ito bilang isang depensibong kampo, isang senyales ng kahinaan ng isang pagod at sirang hukbo. Ang plano ni Ismail ay brutal na simple. Personal niyang pamumunuan ang kalahati ng kanyang hukbo sa isang malaking maniobra ng pag-ikot o flanking upang durugin ang kanang bahagi ng Ottoman habang ang kanyang pinagkakatiwalaang general, ang gobernador ng Diyarbakir, ay gagawin din ito sa kaliwa. Bilang isang ipu-ipo ng bakal, isang tsunami ng tao, nais nilang palibutan at wasakin ang mga pagod na mananakop bago pa man nila mapagtanto ang nangyari. Ngunit si Selim ay hindi nagtayo ng kampo, nagtayo siya ng isang katayan. Ang kanyang estratehiya ay isang obra maestra ng inhinyeriyang militar. Inayos niya ang daan-daan ng kanyang mga kariton ng supply sa isang mahaba at pinatibay na barikada na tinatawag na tabur. Ang mga kariton ay pinagkadekadena, gulong sa gulong, na lumilikha ng isang pansamantalang pader na may kakayahang sumipsip at bumasag sa momentum ng kahit na pinakamabangis na pagsalakay. Sa likod ng pader na ito, inilagay niya ang kanyang mga piling janissary na pinoprotektahan sila mula sa kabalyeriya at nagbibigay sa kanila ng matatag na plataporma para sa pagpapaputok ng kanilang mga riple. At sa mga puwang sa pagitan ng mga kariton, tulad ng mga mandaragit na nag-aabang, inilagay niya ang madidilim na bunganga ng kanyang mga kanyon. Ang sarili niyang kabalyeriya, ang mga sipahi, ay inilagay sa mga gilid o flanks na may iisang malungkot na utos. Huwag manalo, basta manatili lamang. Manatili hanggat kaya nyo at saluhin ang inisyal at mabangis na impact. Nagtakda si Selim ng isang patibong na may monumentong sukat. Inimbitahan niya ang pinakamahuhusay na mga ngabayo sa mundo na sumugod ng direkta sa mga ngipin ng pinakamalaking koleksyon ng firepower sa mundo. Ang tensyon sa parang ay halos isang pisikal na bagay na mahahawakan. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang kapalaran ng dalawang imperyo, ang kinabukasan ng pakikidigma, at ang buhay ng mahigit 120,000 lalaki ay nakasalalay sa mga susunod na sandali. Pulbura o kabalyeriya, teknolohiya o pananampalataya. Ang isang buong panahon ng pakikidigma ay nakahandang mapagpasyahan sa isang madugong hapon. Isulat sa mga komento sa ibaba kung sino sa tingin niyo ang mananalo sa epikong sagupaan na ito. Ang pagsalakay ay nagsimula bilang isang dagundong sa pagyanig ng lupa na lumago sa isang nakabibinging sigaw. 40,000 mga pulang ulo, isinisigaw ang kanilang debosyon kay Ismail, ay sumugod bilang alon ng karmin at bakal. Ito ang puwersa na sumakop sa isang imperyo, isang abalansya ng mga tao at kabayo na hindi kailanman napigilan. Sa loob ng ilang nakakatakot na sandali, tila hindi magiging iba ang mangyayari ngayon. Si Shah Ismail, bilang isang ipu-ipo ng pagkawasak sa unahan ng kanyang mga tauhan, ay sumalpok sa kanang bahagi ng Ottoman na may lakas na apokaliptiko. Ang mga probinsyanong mga ngabayo ng Ottoman, ang mga sipahi, na pagod at nahaharap sa mas malaking puwersa, ay walang laban. Ang linya ay hindi lamang bumaluktot, ito ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang mga Kizilbash, gamit ang kanilang superior na kasanayan at panatikong tapang, ay tumagos sa kanila, ganap silang napaatras, at humiwa ng madugong landas malalim sa likuran ng mga Ottoman. Sa kabilang panig, ang pagsalakay ay kasing pinsala rin. Ang labanan ay naging magulong bakbakan ng mga individual na tunggalian. Eksakto ang uri ng labanan kung saan ang individual na kasanayan at walang ingat na tapang ng mga mangangabayong Kizilbash ay laging nagtatagumpay. Ang kanilang tagumpay ay tila tiyak na, ngunit plinano ito ni Selim. Ang kanyang mga gilid o flanks ay mga sakripisyong tupa. Idinisenyo sila upang bumagsak at saluhin ang inisyal at hindi mapipigilang shock. Ang tunay na labanan na magpapasya sa kasaysayan ay gaganapin sa gitna.
habang ang matagumpay na kabalyeriyang Kizilbash na magulo mula sa kanilang matagumpay na pagsalakay ay umikot upang sumalpok sa inakala nilang mahinang kampo ng Ottoman. Tumakbo sila sa patibong. Puno ng kumpiyansa at lasing sa kanilang inisyal na tagumpay, sumugod sila ng walang isip sa mga barikada ng Kariton. Inaasahang wawalisin nila ang mga ito at tatapusin ang patayan. At noon ibinigay ni Sultan Selim ang utos. Isang pader ng apoy at bakal ang sumabog mula sa linyang Ottoman. Ang 500 kanyon, nananatiling tahimik hanggang sa sandaling ito, ay sabay-sabay na umungal. Hindi sila nagpaputok ng solidong bolang kanyon para sa pagbasag ng pader. Nagpaputok sila ng grape shot. Ang epekto ay katulad ng sabay-sabay na pagpapaputok ng 500 dambuhalang shotgun, isang mapangwasak na ulan ng bakal at tingga na tumagos sa makakapal na hanay ng sumusugod na kabalyeriya. Ang mga unang linya ng pagsalakay ng mga pulang ulo ay simpleng naglaho, nawasak sa bagyo ng mga shrapnel at dugo. Ginutay-gutay nito ang mga tao at kabayo na naging madugong mga labi. Ang hindi mapipigilang alon ng mga mangangabayo ay pinatigil sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang pagsalakay ay hindi binasag ng pader ng mga kalasag, kundi ng isang puwersa ng kalikasan na hindi nila maarok. Bago pa man makapag-react ang mga nashock na nakaligtas, bago pa man nila maintindihan ang patayan, ang 12,000 Janissary sa likod ng mga Kariton ay itinaas ang kanilang mga riple. Sa isang disiplinado at panghabambuhay na ensayadong galaw, nagpakawala sila ng sunod-sunod na mga putok. Ang ingay ay tuloy-tuloy at nakabibinging kulog, at ang usok ay napakakapal na sinakal nito ang hangin, tinakpan ang araw, at ginawang malabo at nakakatakot na impyerno ang larangan ng digmaan. Ang mga Kizilbash, na ang mga tainga ay umuugong at ang mga mata ay nabulag ng usok, habang ang kanilang mga kasamahan ay bumabagsak sa paligid nila, ay nahulog sa ganap na kaguluhan. Hindi mapigilan ng kanilang pananampalataya ang mga bala. Ang kanilang tapang ay walang silbi laban sa mga kanyon. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, ang mga mandirigmang hindi matatalo ay nakaramdam ng takot. Ang panik ay pumalit sa sigasig, ang pagsalakay ay natinag, at pagkatapos ay nauwi sa malawakan at desperadong pagtakas. Si Shah Ismail, na lumalaban bilang isang leon sa gitna ng labanan, ay nasugatan sa braso at nahulog sa kanyang kabayo. Muntik na siyang mabihag, natatapos sana sa imperyong Safavid doon mismo. Nakatakas lamang siya ng isang tapat na opisyal. Si Mirza Sultan Ali, na kamukha ng Shah, ay sumugod sa mga Ottoman habang sumisigaw ng, "Ako ang Shah." Inakit niya ang kaaway sa kanyang sarili, isinakripisyo ang sariling buhay upang bigyan ang kanyang hari ng ilang mahalagang segundo upang makatakas mula sa larangan ng digmaan. Nakaligtas si Ismail, ngunit iniwan niya ang kanyang karangalan, ang kanyang hukbo, at ang kanyang banal na aura na dumudugo sa alikabok ng Chaldiran. Ang labanan ay natapos na. Ang tagumpay ng Ottoman ay kumpleto. Ang mito ng pagiging hindi tinatablan ni Shah Ismail ay nadurog sa loob ng isang madugong hapon. Nahulog siya sa malalim na depresyon, ipinagpalit ang kanyang espada sa baso ng alak at hindi na muling namuno ng hukbo sa labanan. Sinakop ng mga Ottoman ang kanyang buong kampo, kabilang ang kanyang paboritong asawa, na walang awang ipinakasal ni Selim sa isa sa kanyang mga nasasakupan. Ang psikolohikal na dagok ay kasing pinsala ng militar. Ang pamana ng Chaldiran ay malalim. Hindi lamang nito tinapos ang isang digmaan, iginuhit nito ang mga hangganan sa pagitan ng Imperyong Ottoman at Persyano, na lumilikha ng isang politikal at kultural na lamat na nananatili sa malaking bahagi hanggang sa araw na ito sa anyo ng modernong hangganan sa pagitan ng Turkey at Iran, at nagtakda ng Sunni-Shia geopolitical landscape sa loob ng maraming siglo. Higit sa lahat, ito ang madugo at pinal na anunsyo na ang panahon ng kabayo at espada ay tapos na. Ang Chaldiran ay walang alinlangang nagpatunay na ang disiplinadong hukbong lakad na armado ng mga baril ay kayang talunin ang pinakamahuhusay na mandirigmang nakakabayo sa mundo. Nagpadala ito ng shockwave sa bawat korte mula Europa hanggang Asya, at bawat pinuno ay nagbigay pansin. Ito ay isang brutal na aral na isinulat sa dugo sa isang maalikabok na kapatagan.
na nagbago sa paraan ng pakikidigma ng sangkatauhan magpakailanman. Ang labanan sa Chaldiran ay isang matalas na paalala na ang kasaysayan ay madalas na hinuhubog sa pugon ng mga pagbabagong teknolohikal, kung saan ang mga lumang paraan ng pakikipaglaban ay marahas na bumabangga sa mga bago. Ang tapang ng mga Qizilbash ay maalamat, ngunit nadurog ito sa pader ng pag-unlad na ayaw nilang tanggapin. Kung sa tingin niyo ay mahalaga ang mga ganitong kwento sa pag-unawa sa ating mundo, tulungan nyo kaming ibahagi ang mga ito sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga epikong labanan na humubog sa kasaysayan. Palagi kaming naghahanap ng susunod na hindi kapanipaniwalang kwento na isasalaysay, kaya isulat sa komento kung aling bahagi ng kasaysayan ang gusto niyong bigyan namin ng buhay sa susunod. Salamat sa panonood